ayun, ito na lang yung sa gas tank na hindi ko alam kung ano nangyari eh. Bigla na lang na ganyan. Yan, so yung ano natin, laging nagbiblink. So yan, kahit na puno, nagbiblink. Dito yan sa ano. Ito yung sensor. Yan, so ito, babalik mo lang yan. Tinanggal lang namin tong ano na yan. So, make sure lang po na mababalik ng maayos. Good luck! Ayan na, so okay na po. So, good evening! Ayan, so katatapos lang namin na ayusin yung problema nitong ating Z4. Well, isa na lang naiiwan. Una-una yung ating speedometer at saka no, una-una is yung ano natin, yung ating display. Yan, itong display natin, na sunburn yan, pero ayan, pinagawa na natin. So pinaservisan natin kasi nga although pinanood natin sa YouTube University, kaya naman sana, but anyway, hindi na tayo nag-risk. Pinagawa na natin sa iba, but 2.5 yung bayad natin. Tapos next is yung speed sensor natin, no? So nagkaroon ako ng error. Actually, alam ko likod lang yung error na yun. I think that's 21 yan tayo. Kalimutan ko na kasi 67 na lang natira eh. So yun yung sa bank sensor natin. Yun, ang naging ano natin, yun, nagpalit na rin tayo ng speed sensor. Yun, so okay naman na. Hindi ko pa lang alam paano tanggalin is yung ito. May ilaw pa rin yung ABS ko, pero makikita nyo naman siguro tumatakbo na yung ating speedometer natin, tumatakbo na yan. So nalipat na rin natin siya sa kilometer. So naka mileage kasi yan siya na reset. So nalipat na rin natin siya sa kilometer. So yun, naka kilometer na tayo. And then lastly, yung ginawa natin today is yung ating fuel tank, no? So yung reading ng fuel tank natin, yun yung parang pinaka main issue ko dyan, kasi ang hirap niya ng ano magtansya dahil hindi ko alam kung may gas pa ako wala. Ayan, so ang nangyari, so nagbiblink na lang pag may laman o wala, nagbiblink lang itong ating fuel natin. So far okay naman siya. Tapos nilinis na rin natin yung air filter natin, pero siguro soon magpalit na tayo, no? So nilinis ko lang muna siya para lang kasi wala akong nabili pang filter, air filter, kaya nilinis lang muna. And then yung siguro yung ating fuel filter, yun, nagpalit tayo ng fuel filter. So simula nung ilang taon na to, so ngayon pa lang napalitan, no? So after, I don't know, 6 years, 7 years, doon pa lang siya napalitan. So yung video, ito yung video kung paano namin binaklas. At saka yung importante doon yung sensor, no? Yung sensor ng ating gasolina or yung fuel natin, kasi nagbi-blink. So kung doon sa mga ibang
panoorin nyo na lang yung video. Hindi po kami mga expert mekaniko or hindi kami mga mekaniko, so meron lang kaming lakas ng loob para bumaklas. Yun yung ano namin, pero hindi po kami mga mekaniko. Mga technician po kami ng espresso machines. So yun, kaya medyo may ideas pagdating sa electronics, mga switches. So panoorin nyo yung video kung paano namin binaklas, anong ginawa namin para mawala yung nagbiblink nito kahit full tank or ano, nagbiblink siya. So para nawala ng connection yung hindi ko alam kung anong tawag niya dun basta yung nagko-control kung marami ba ang gas mo or hindi na sa floater. Yan, so ano natin laging nagbiblink. Kahit na puno nagbiblink, dito yan sa ano. Ito yung sensor. Yan yung sensor, so tanggalin mo. Yan, ito dapat may tumatama dyan. Ito yung paa. So, ito yung mga paa na yan. Sure na nakadikit yan dito kasi yan yung nagre-read kung konti na lang or marami. So yun yung naging problema sa akin. Kahit maraming laman, nag-aano siya, nagbi-blink. Ayan. So, tinry namin tanggalin. So iangat lang ng konti. Makita mo yung iangat natin. Yung inangat mo, saan yun? Hindi, yun dun. Yung dalawang paa. So itong dalawang paa na yan, iaangat mo lang para ano, ma-sense niya na or lumapat ulit doon sa kabila. Yun yung problema at saka yung nagpalit kami ng filter. Tapos linis na rin itong air filter. Yun, chip mechanic daw dito. Yung chip mechanic. Yan. Ito, babalik mo lang yan. Tinanggal lang namin tong ano na yan. So make sure lang po na mababalik ng maayos. Ibabalik na namin. At kung may Zipor kayo, ayan, huwag nyo pabutin na ganito kadumi. Hindi ko makuha yung andikit. Ayan, so, medyo masipag kasi tayong baklas ng motor. So ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon ng katulong. Bisibisihan po kami lahat. Yung make sure lang na mailak natin ng maayos yan. Para lang para dumikit yung paa na yun. Pag humiwala yung isang paa na yun, magbiblink na yan. So, yun yung naging problema. Then nakapagpalit na tayo ng filter nga. Ito yun. So, ito yung filter. Ayan, filter yan. Masyadong malinis, diba? So, simula nung nabili yung motor, hindi pa napapalitan sa first time po. Yung first time natin na magpalit nito. Tapos yung nilinis na lang muna natin yung air filter para natin So, meron po kaming dito, bisita. Ayan, may audience kami. Audience. Ayan, so ito, nakabit na namin. And good luck! Ayan na, so okay na po. So kailangan lang iangat yung napakaliwanag naman. Yun. So okay na yung gasolina natin. Valid na yung filter. So salamat sa ating ayan, sa chip mechanic natin. Sirani ko. Thank you. Yun na lang. ABS na lang yung problema ko kung paano tanggalin yan. Baka kailangan ipa-reset na talaga sa Kawasaki. But okay lang kasi nalinis naman na, naayos na. So ang kailangan na lang sunod natin ayusin dito is yung brake cable na lang, no? So yun lang naman, palit tayo. So hindi ko pa alam kung anong size kasi nung cable na nabibili. Okay lang ba yung mga TRC o kaya yung mga RCB na cable ba. Anyway,
ciao. So thank you sa ating kasamang nagbaklas na si Jordan. Thank you bro. At sa lahat ng technicians namin na hiling naman tumulong, pero may mga lakad sila. Sobra-sobra naman ako, marami pa kaming gagawa doon na magbaklas. But anyway, abangan nyo yung ating Aerox build na brake system lang naman yon. Actually brake system lang, saka shock na lang siguro kulang nun. Then all goods na yung ating Aerox SP. Ayan, so shout out sa Aerox Nations and Kawasaki Nation, no? So ayan, thank you sa pag-subscribe and follow sa ating Next Sun Moto, thank you, and enjoy the rest of the video. And yan, abangan nyo yung ating iba pang content kasi nga